Ito, kakaiba, kita ninyo. Oh. Ito, walang tapik ang mukha, walang tapal ang mukha. Alam nyo bakit? Gusto ko siyang makilala ninyo kasi gusto ko tularan nyo siya. O, bakit to? Walang tao na hindi nangailangan ng pera, pero minsan hindi ko naman inisip na angkinin yung pera dahil hindi naman po akin yun. Ako po si Benji Ordanza, isang pedicab driver po dito sa may lugar namin sa Baseco. Buhay po rito, mahirap. Siyempre, wala namang pagpipilian. Yung ibang kahirapan, tinatanggap na lang nila. Pero di sila nawawala ng pag-asa. Gumagawa sila na ikabubuhay nila na kahit sabi mo salat, nakakasurvive. May mga tao rin na masaya. Yung sa kita po, sumasakto lang po. Pero kung makakapag-ipon ka, never ka pa makakapag-ipon sa pagpapadyak lang po. Hindi sakto lang po sa pamilya. Mararamdaman mo talaga yung bigat. Halos singal ka lang ba mangyayari sa'yo? Napasan dila, ganun. Pero no choice, wala ka pagpipilian dahil ang hanap buhay, titiisin mo lahat. Kaya mahirap dito, siyempre. Ang tao naman dito, kahit sabi mo mahirap, ini-enjoy pa rin ang buhay nila. Parang ako, minsan hindi ko may isip na mahirap na tao ako. Mas na importante sa akin, nakakaraos. Itatawid ko yung pang-araw-araw ng pamilya. Proud po ako sa kanya kahit sa ganun na nahihirapan siya. Lagi niyang sinasabi sa akin na balang araw, sabi niya ganun, makakaraos din tayo kung wag ka lang mawala ng pag-asa. So, hindi niya pinaparamdam sa akin na hirap siya sa labas, sa pagpamamasada, hindi niya pinaparamdam. Pag uwi niya ng bahay, baliwala lahat yun. Lagi lang siya nakangiti, lagi lang siya nakaano sa amin na masaya lang. Ganun po siyang ama. Ay, huwag mo magalala, nanay. Balang araw, may pagmamalaki mo ako. Sabi ko, gawin mo kung ano gusto mong gawin. Palagi kami nagtatalo. Si Benji Ordanza, isang pedicab driver. Nakakuha ho siya ng 1.2 million pesos. 1.2 million pesos. May na-pick up ako na isang Chinese, isang Pinoy. Binaba ko sila, wala pong 100 meters ang layo. Kumbaga, gusto lang nila magsumakay ng sidecar dahil may mga dala sila. Kumbaga, mabigat yung para buhatin. Kaya isinakay na lang po nila sa akin. So, yun naman po, pagbaba nila sa akin, ako naman po, binayaran na, siyempre. Alis na rin po ako. Kaya nung tinignan ko yung laman ng bag, gulat ako, daming pera. Yung kagad ako, uy, dami na ito. Tinakpan ko agad, tinignan ko yung mga kasamaan ko, baka may nakapansin sa akin na may bag dun sa loob. So wala naman, tinaretso ko uwi. Wala pang pamasahe nung araw na yun. Nasabi ko, iniwanan ko, galit na galit. Ang text ko nga sa kanya. Madiretso ka na uwi, sabi niya ganun, kasi may naiwang bag sa akin, maraming pera. Hindi ko alam kung paano ko isasoli ito. Di ba? Nadali niya. Ayan, yung pera. Mga 1,260,000. Oh, 500,000. Oh, 200,000. Oh, ayan ha. Oh, di 1.2. Oh. In-interview ako ni Mayor, inarap ako sa mga tao. Pinakilala na ako. Akin naman, hindi ko naman nakalain na gano'n ang mangyayari. Masaya akin, may soli ko na yung pera. Masaya na ako, may balik yung pera. Ngayon nang nakapagsauli na siya ng pera, bigla rin niya ako umiyak ko. O ngayon, nanay, may pagmamalaki mo na ako. Dahil sa kabutihan loob mo, ha? O kami ni Vice Mayor, o, naghati kami. O may 100,000 ka. Ito ba ito, sobrang blessed na naramdaman ko noong araw na yun. Wala na ako ibang inangad ko. Kaya nagulat ako, nung binigyan ako ni Mayor, siyempre, tuwan-tuwa naman ako. O, ikaw ba gusto mo magkatrabaho sa gobyerno? Yung pinalit po dun sa 1 million na yun, pang lifetime po, higit sa lahat yung mga anak ko, pag makapag-college sila, talagang alam po kung na makapag-aral sila kasi talagang nasa gobyerno po yung mister ko. Yun po yung mas pinaka-ano po, yun po yung pinakamalaki.
kumpara dun sa 1 million. O, di ba pwede naman yan todasin? Wala naman nakakita eh. O Diyos lang eh. Ang nakatingin sa kanya, di ba? Basta hindi po, never po sumagi sa isip na, nung nandun sa amin yung pera, parang nanaig po talagang ang Diyos. Kasi never po sumagi sa amin mag-asawa na, wag na natin itong soli. Never po ganun. Unang-una, may takot tayo sa Diyos eh. Hindi naman sa atin yun eh. Kaya kailangan natin isoli talaga sa may-ari. Kaya talaga hindi ko pinag-isipan na angkinin yun. Sabi mo na, pagkakataon na to, akin na to, dahil wala naman nakakita. Paano ang Diyos? Yun, ayun, talagang binalik ko talaga sa may-ari. Wala ko intensyon na kung talagang angkinin dahil hindi nga po sa akin. Talagang gusto ko may balik. Yung nangyayari po sa akin ngayon, ayun ang pakiramdam ko po na dininog po ng Diyos yung minsan na lagi ko mapanalangin, ganun. Tulungan mo naman po ako. Pagod na po ako sa hanap buhay ko. Kahit minsan lang, ganun. Malaki yung mga anak ko eh. Huwag mo naman na ibigay sa akin yung habang buhay na ganito lang ako, baka mamaya. Hindi ko maano yung mga anak ko, masuportahan ng maayos, baka mapariwara. Wala ako maibigay ng magandang buhay. Ayun po, yung pinakamasaya na tanggap ko po dyan, nasulatan po tayo ng tagapamahalang pangkalatan. Binigyan po ako ng isang sulat na galing po sa kanya. Kaya sobrang pasasalamat na po ako. Yun lang po, isang napakalaking biyaya na po yun. Yun ang galing sa tagapamahala po, kay Ka Eduardo Manalo. Isang napakalaking biyaya po natanggap ko na. Bukod pa sa pera, bali wala yung pera, mauubos po yun eh. Pero yung galing po kay Ka Eduardo Manalo, isang liyam, napakalaking biyaya na po sa akin. Nakilala niya yung ginawa ko. May mga turo po sa iglesia po na ganyan, na sa mga pagsunod, kailangan maging matalino tayo. Diba? Alam naman natin sa sarili natin kung ano yung tama at mali. Kailangan din naman nagkukulang ang tagapamahala ng paalala, pagbabagong buhay. Pero hindi kaila yung mga tinuturo kundi tama lahat. Kaya nga po, lagi po ako nagpapasalamat sa tagapamahalang pangkalatan, si Ka Eduardo Manalo, na walang sawang nagtuturo na maging integridad, maging tapat, maging masunurin. Kumbaga kami, malalaki na kami, alam na namin yung tama at mali. Yung lagi lang pong paalala sa amin ng tagapamahala, yung lagi tinuturo po sa amin, ayun po ang pumapasok lagi sa isip namin na para gumawa po ng tama. Ako po si kapatid na Benji Ordanza mula sa lokal ng Baseco. Proud to be Iglesia ni Cristo.